Redo. Muli ang biyaya at kapayapaan po mula sa ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoong Kristo ang sumating lahat, mga minamahal na mga kapatid. So, bago po tayo dumako sa ating mensahe sa umagang ito, ilang pagbabalita lang po. Natapos na po yung ating tatlong swing door na inayos, no? From sliding to swing door. Mangyari lang po na pagka dito nasa loob tayo, papahila, pull. Pagka po naman nasa labas, patulak. Lalo na po doon sa medyo natanggal na yung handle doon sa siguro na puwersa. Baka akala pahila, hinila ng hinila, natanggal yung doorknob niyang ganon, no? Kaya nasira na puwersa. So pagka po papasok, puro patulak dito po, Saka wag po nating automatic po 'yan, yung swing door. Automatic po siya, wag niyo pong pagka pumasok na, wag niyo isasara. So kusa na po siyang sasara kasi masisira po yung swing door na 'yon pagka napepersang naitutulak. At gayon din yung susunod naman nating project, dahil kung napapansin niyo doon sa may harap, laging maputik doon, dahil sa mga pag-ulan at maging yung sa kapitbahay na tubig, diyan din gumagawi. Kung lolobin po ng Panginoon, sunod na mga linggo, ay lalagyan po yun ng imbornal at sa tulong ng ating mahal na elder trainee Simeon Mangolobnan, siya ang nag-compute niyan kung magkano yung ating magagastos. So inihingi natin ng tulong yon sa Central Fund, kaya kung sa lolobin po ng Diyos sa sunod kasi sa Lunes bukas hindi pwede yung gagawa. So sa susunod pang Lunes, yun po ay kung lolobin ng Diyos ay magawa para hindi na po namamahay doon yung tubig at yung putik, no? Muntik na ako madulas nung isang araw doon nung lumabas ako. So yun po yung ating papaayos. At gayon din, alam natin ang Diyos ang siyang tumatawag sa lahat, sa bawat isa sa atin, kung bakit nandito tayo sa iglesia. Siya rin ang tumatawag, naglalagay doon sa mga nangangasiwa, tagapagturo sa loob ng iglesia. Pero ang Diyos, kumakasangkapan din ng tao. Kaya nga sabi, puri sa dapat papurihan, sapagkat ang kinasangkapan ng Diyos para magkaroon tayo ng bagong student pastor at bagong diakono, sa pangunguna po ng ating mahal na elder trainee Don Soriano. So, alam natin siya nag-open yan na mag-decide yung mga kapatid na mag-aral ng pagkamanggagawa at magkaroon din tayo ng diakono. So, open pa rin po yun, no? Ang student pastor, isa pa lang yung nag-decide ayon sa kanyang kalooban na mag-aral ng pagkamanggagawa. So, open pa po sa lahat ng mga kalalakihan na sa tulong ng Panginoon, kung kayo tawagin, huwag niyo pong tanggihan. Kundi makipag-usap kayo at yun po ay ating i-endorse sa Ministry on Pastoral Affairs. So yun po yung ating mga pagbabalita lang. So ngayon po tayo po ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito. Kayo'y templo ng Diyos. So templo, pagka narinig natin yung templo, agad ang magiging kikinang sa isip natin, yung building, di ba? Kung yung templo, lalo na kung malaki, yung maisip natin, yung templo na ipinagawa ni Haring Solomon, na tinatawag na templo ni David. Di ba? So, yun ang mga maiisip kagad natin sa ating isipan, yung material na templo. Pero, tingnan din natin, isa-isahin natin, ano ba yung kahulugan ng
templo. Sa Isaiah 56:6-7, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. So yung bahay, na yun yung templong material na tatawagin daw bahay panalanginan. So meron templong ito. Building na ito, tinatawag na templo, bahay panalanginan. So yun yun sa material. Ano rin ang ginawa ni Jesus doon sa material na templo o doon sa gusali? Sa Mateo 21:12-13, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos. So ito na yung templo na ipinagawa ni Haring Solomon, no? At itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati, at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. So, ganun yung pagpapahalaga ng Panginoong Hesukristo dun sa templo ng Diyos, dun sa bahay panalanginan. No? Nakita niya sa templo na yun, sa panahon na yun, maraming nagtitinda. No? Doon sa templo. Anong ginawa niya? Tinabuhi niya, pinaalis niya, pinalayas niya yung mga nangangalakal na yon doon sa loob ng templo o bahay panalanginan, bahay ng Diyos. Ito ay kay bahay panalanginan, hindi pangkalakal. So, doon nga nagalit ang ating Panginoong Kristo. At anong templo yung binabanggit ni Jesus? Sa pamamagitan nino, natayo ang templo sa unang hari sa Isdos. At ang bahay na itinayo ng Haring Solomon, ukol sa Panginoon. Ang haba niya ay 60 siko, at ang luwang ay 20 siko, at ang taas ay 30 siko. So ipinakita lang natin, ito yung templong material na ipinagawa ni Haring Solomon. No? Yun yung templo na inabutan ng ating Panginoong Kristo nung siya ay magsimulang mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, yun lang ba yung building? Yung building ba na yun na ito, tulad dito, kapilya? Ito lang ba yung tinatawag na templo ng Diyos? Ano pa ang sabi sa banal na kasulatan? Sa 1:19-21, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Ano kaya ang pinatutungkulan niya? Igiba ninyo ang templong ito. Kaya dito, sa punto na ito, nagtataka yung mga tao Tagal-tagal na ginawa nung templo ni Haring Solomon. No? Kung ilang taon na ginawa yan, na libo-libong tao ang siyang gumawa. Pagkatapos, igiba daw ng 3 araw. No? Igiba ninyo, tapos itatayo niya sa loob ng 3 araw. Napakabilis na itatayo. No? So, kasi ang nasa isip nila, yung building na material. Pero ano ang pinatutungkulan ng Panginoong Kristo? Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Datapwat, sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So, ang isang templo pa na binabanggit, yung katawan. So, tinatawag din templo yung katawan. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, pagka siya pinatay, yun nga yung igiba ninyo ang templong ito, yung kanyang katawan, itatayo niya sa 3 araw. So, ibig lang sabihin, nung siya ay mamatay, binuhay siya na maguli ng Diyos ng kanyang Ama sa loob ng 3 araw. Kaya itong templo, itong physical body natin, tinatawag ding templo. Ano pa? Anong gagawin ng Diyos sa ating physical body? No? Gagawin bang tahanan ito?
Sa unang Korinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Kailan natin tinanggap yung Espiritu Santo? Kailan tayo pinananahanan? Kailan tumahan sa atin yung Espiritu Santo sa ating sarili, sa ating katawan, na siyang templo, na ayon nga sa ating Panginoong Kristo? Nung tayo ay mabautismuhan. Di ba? Nung tayo mabautismuhan. Di ba ang sabi sa banal na kasulatan, mangagsisi kayo at mga bautismo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nung tayo ay bautismuhan, tinanggap natin yung Espiritu Santo. Naging tahanan tayo ng Diyos. Tumahan sa atin yung Espiritu Santo na mula sa Diyos. Kaya tayo rin mismo, templo ng Diyos. Tahanan ng Diyos. Tahanan ng Espiritu Santo. At kung ano pa yung building o yung templo na isa pang binabanggit. So una yung material, tapos itong ating katawan, physical, ano pa? Unang Korinto 3:16 na pinagkunan ng ating paksa. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang kausap ni Apostol Pablo dito, yung kapatiran sa lokal ng Korinto. Yung kapatiran. Nasaan yung kapatiran? Nandoon sa iglesia. Yung iglesia, yun din ay templo ng Diyos. Diba sabi sa banal na kasulatan na doon sa bahay ng Diyos, yun yung tahanan ng Diyos. Tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yung iglesia ng Diyos. Kaya, doon sa tatlo na yon, pare-pareho ang tinatawag na templo sapagkat nandoon lagi yung presensya ng Diyos, lalo dito sa atin. Nandito tayo sa bahay panalanginan. Alam natin, nandito yung presensya ng Diyos. At bilang mga lingkod ng Diyos, tinatawag tayong mga anak ng Diyos, lahat tayo tumanggap ng Espiritu Santong kaloob ng Diyos. Diba? Kaya, yung tatlo na yun nagkakaisa. Na ibig lang sabihin, nandoon ang Diyos. Doon sa bahay ng Diyos. Na tayo rin, tirahan ng Diyos. Ang sabi rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, 2:21-22, nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Diba? So, tahanan tayo ng Diyos sa Espiritu. Nakalapat tayong mabuti. Diba sa iglesia, ang sabi sa iglesia, binigyan ng mga iba't ibang mga kaloob. Mayroong panghuhula, may pagtuturo, iba't ibang mga kaloob ang ipinagkaloob doon sa mga nasa iglesia. Sapagkat yung nasa iglesia na yan, yun daw yung tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, kinakailangan lang, ang sabi nga, nakalapat na mabuti. Kaya tayo, bawat isa, iba't iba man ang mga gawain natin, di ba, itinulad dyan sa katawan, iba yung gawain ng mata, ng tenga, ng bibig, ng kamay, ng paa. Pero lahat na yan, importante. Kailangan ng isa't isa. Di ba? Kailangan ng tulungan. Ganun din sa iglesia. Kailangan daw nakalapat mabuti. So, kinakailangan tayon din lahat, lapat-lapat na nagkakaisa, na gumagawa para sa tungkulin natin sa iglesia. Ngayon, doon sa tatlo na yon, may mga pangyayari na may mga gumigiba. Unahin din natin, paano nating inuna yung material. No? Nung panahon na yon, ano ba ang nangyari? Sa material, ano ang kayang gawin ng tao sa templo
o building ng Diyos. Sa awit 79:1, sa magandang balita, O Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako. Hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Diba? So, kayang lapastanganin ng mga tulisan o ng mga taong may maruming kaisipan, yung templo, templong material. At doon sa panahon na sino yung naisip nyo na gumiba, isa sa mga nanira at nanansimamsam doon sa mga gamit sa templo. At ano ang nangyari? Sapagkat sabi dito, winasak ang lungsod, ang banal mong templo. No? Kung inyong naalala, doon sa ikalawang hari, 24:11-13, at si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay naparoon sa bayan, samantalang ang kanyang mga lingkod ay nangakukulong at nilabas ni Joaquin na hari sa Huda ang hari sa Babylonia, niya at ng kanyang ina at ng kanyang mga lingkod at ng kanyang mga prinsipe at ng kanyang mga pinuno at kinuha siya ng hari ng Babylonia sa 8 taon na kanyang paghahari at dinala niya mula roon ang lahat ng kayamanan ng bahay ng Panginoon. Sinamsam ni Haring Nabucodonosor lahat ng mga mahalagang mga kagamitan doon sa palasyo, sa templo, no? At ang mga kayamanan ng bahay ng hari at pinagputol-putol ang lahat ng kasangkapan, ginto at ginawa ng Haring Solomon sa templo ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon. So, may mga gumagawa ng masama. Tulad noon, nangyari noon sa panahon na yon. No? Yung hari ng Babylonia, dahil siya Haring Nabucodonosor, nasakop niya. Pati itong templo ng Diyos, sinamsaman niya. Kinuha yung mga mahalagang bagay. Ano? Kaya, makikita natin, meron din sinasabi sa banal na kasulatan na mga panganib doon sa lahat ng gumagawa ng masama. Maging yan sa templong material, physical, spiritual, mayroong parusa ang Diyos sa gumagawa ng masama. Ano ang sabi? Itong si Haring Nabucodonosor, di ba siya isang hari? Pero ano ang nangyari sa kanya? Sapagkat sinamsaman niya, ginawa niyang mga alipin yung mga Israelita. Kauna-unahan na dyan, sila Daniel, tsaka yung 3 niyang kaibigan. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Nagalit sa kanya ang Diyos. Dahil na rin sa kanyang pagmamataas. Inalis siya, binaba siya sa pagkahari. At namuhay siyang parang hayop. No? Nawala sa katinuan yung pag-iisip, biro mo hari. Tapos nawala bigla sa katinuan, ano ang nangyari sa kanya? Namuhay siyang parang hayop. Humaba ang kanyang mga daliri, yung kuko, humaba ang buhok, kumakain ng damo. Kung ano yung ginagawa ng hayop, siya niya rin ginagawa. Biro mo yung parusa ng Diyos doon sa taong gumawa ng kalapastanganan sa templo ng Diyos. Pinarusahan niya. Naging parang hayop na namuhay kasama yung mga iba't ibang hayop doon sa parang. Ganun ang nangyari. Kaya, yun, talagang parusa ng Diyos yung gayong mga bagay. Yun, dako tayo ngayon doon sa physical na katawan. O yung sinasabi ng Panginoong Kristo na itatayo niya sa loob ng 3 araw. Ito nga ating physical body. No? Ano naman ang sabi doon sa banal na kasulatan? Sa Lucas 12:4, at sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Itong ating katawang physical na ito, tulad ng ginawa sa Panginoong Kristo, siya ay pinatay. Pero ang sabi nga ng Panginoong Kristo, huwag kayong matakot doon sa mga pumapatay ng katawan. Sapagkat pagkatapos nun, wala na. Mapatay ka man, hindi tulad ng Panginoong Kristo napatay nila, pero may nagawa ba sila na kahit sinong tao na mapatay yung kanyang kapwa,
naibulid ba nila doon sa dagat-dagatang apoy yung kaluluwa nito? Hindi. Maaring masaktan ka ng tao, pero hanggang doon lang. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Hanggang doon lang. Kung nasaktan ka man, pero hindi ka naman nila kayang paalisin sa iyong pananampalataya. Hindi nila kayang patayin ang iyong pananampalataya. Diba? Tulad ni Juan Bautista, pinapugutan ng ulo. Hanggang doon lang, pinapugutan ng ulo. Pero, yung bang kaluluwa niya, nakasama nilang nadala doon sa kumukulong langis na siyang impyerno, apoy at asupre. Hindi naman, di ba? So, hanggang doon lang, maaari tayong saktan. Pero ang sabi ng Panginoon Jesucristo, huwag daw natin yung katakutan. No? Maging sa Roma 12:19, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, gawan ka man ng tao ng masama, utos naman ng Diyos yun, di ba? Pag ginawan ka ng masama, huwag mong gantihan ng masama. So, bakit? Kasi, ang Diyos ang gaganti para sa atin. Siya ating tagapagtanggol ang Diyos Di ba? Ang Diyos. Kaya lagi natin hinihingi ng tulong. Lalo na kung meron tayong kaaway, meron kang alam na nanganganib ang buhay mo, pero bihirang-bihira yun, no? Na nangyayari sa loob ng iglesia. Sapagkat alam natin, nandun yung pag-iingat ng Diyos. Saka, alam natin na hindi man tayo gumagawa ng masama, kaya wala tayong pangamba na tayo ay gagawan din ng masama ng ating kapwa. So, kung meron man, sabi, ang Diyos daw ang gaganti. Ngayon, punta na tayo sa spiritual o sa iglesia. Ano ang ginawa ng ibang tao sa iglesia? Na siyang tinatawag ding templo. Sa unang Timoteo 1:19, naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba, sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. So meron ding palang nagtatakwil. Diba? Kung nasa iglesia, sabihin, tinakwil mo yung iglesia, ibig sabihin, umalis ka sa iglesia, gaya ng nangyari kay Himeneo at Pileto, di ba? Na sinasabi sa banal na kasulatan, maging si Alejandro, ibinigay na sila kay Satanas na nanggugulo sa iglesia. Hula naman yun, talagang nangyayari at mangyayari. Anong mangyayari? Maging sa loob ng iglesia noon. At history na rin, ang nangyayari nga, paulit-ulit lang naman. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? 20:28-30 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mga papatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Medyo masakit sa tenga, pero yun ang sabi biblical Yun ang katotohanan. Na noon nga, nangyari noon. Na maraming mga kapatid sa iglesia na, ang sabi nga, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo, tulad ni Himeneo at Pileto, ni Alejandro, nasa loob na iglesia, umalis, at nanggugulo, may dala pang mga kasamahan. Di ba? Yan ang nangyari noon. At patuloy din na nangyayari. Paulit-ulit lang. Kasi hula yan sa banal na kasulatan. Hindi natin maiiwasan, hindi natin kayang pigilan sapagkat yun ay hula mula sa banal na kasulatan. No? Tingnan natin din yung ginawa sa unang Timoteo
1:20, nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kaya makikita natin kung papaanong doon sa templong material, templo ni Solomon, Haring Solomon, na giniba at sinamsaman ni Haring Nabucodonosor, may parusa kay Nabucodonosor. Doon din sa mga gumagawa ng masama, sabi ng Panginoon Kristo, wag daw nating katakutan. Kung meron mang mapatay man yung sarili, yung katawan natin, pero hanggang dun lang eh. At alam din naman natin na tayo ay ipagtatanggol ng Diyos. At maging sa loob ng iglesia ay ganun din. Meron ding talagang nawawala, umaalis. Ang sabi nga, nangyari dito kay Himeneo at Alejandro, ibinigay na sila kay Satanas. Ibig sabihin, pinabayaan na sila. Sige, gawin nyo kung anong gusto nyo. Masama, sapagkat ayaw ninyo makinig eh. Ayaw nyo ng pasakop eh. So bahala na kayo. Ganun ang nangyayari. Anong gagawin ng Diyos sa kanila? 3:17 ng unang Korinto. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ang buong iglesia, uusap ni Apostol Pablo sa Korinto, ang iglesia, kayo, tayo ang templo ng Diyos, sapagkat tayo nandito sa bahay ng Diyos. Di ba ang bahay ng Diyos, ano sabi doon? Niliwanag ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yun ang tahanan ng Diyos. Yun ang templo ng Diyos. Kaya kung meron daw gumiba, manira, no? Manggulo sa iglesia, ang Diyos ang kalaban. Diba? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ang sabi doon, siya'y igigiba ng Diyos. So ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kung meron man, Diyos ang kikilos. Hindi tayo ang siyang gaganti. Ang Diyos ang tagapaghiganti. Gigibain sila ng Diyos. Ano pa rin sabi ng Apostol Pablo? Galatia 5:10. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay nito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Kaya talaga ang Diyos ang gaganti. Kaya napakapanganib pagka mayroong nanggugulo, mayroong gustong sumira, no, sa loob ng iglesia, sapagkat ang Diyos ang tagapagtanggol. Siya ang magtatanggol sa atin. Siya ang maghihiganti. Kaya ano ang dapat nating gawin? Doon sa templong espiritual na siyang iglesia. Unang Korinto 14:12, gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Paano natin mapagsisikapan na tayo magsisagana sa ikatitibay sa iglesia? Ito na, yung kauna-unahang tungkulin natin, di ba? Yung lingguhan nating pagsamba, lingguhan nating pag-aaral ng salita ng Diyos, lingguhan pagkain ng pagkain espiritual na nagpapatibay ng ating pananampalataya. So lagi ko nasasabi, parang lagi natin nire-relate sa pagkain material. Pag kumakain ka ng pagkain, anong mangyayari sa katawan mo? Lalakas ka. But iba pang mga vitamins ang ipinapasok sa katawan, nag-eehersisyo, lalakas ang iyong katawan. No? Physical body. Gayon din naman, pagdating sa pang-espiritual, kailan lalakas yung ating katawang panloob? Kailan lalakas yung ating pananampalataya? Kung hindi ka kumakain, alin ang kakainin mo? Yung salita ng Diyos. Di ba? Kung hindi ka kakain ng pagkaing material, magkakasakit ka. Hanggang sa mamatay ka.
Ganon din naman sa pagkain pang-espiritual. Pinakakain natin sa pamamagitan nito. Tuwing araw ng linggo tayo nakikinig. Sa araw-araw tayo nagbabasa ng Bible, ng banal na kasulatan. Yun ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Diba? Yun yung paraan para lumakas yung ating pananampalataya. Yung ating katawang panloob. Lumakas. Diba? Sabi nga sa banal na kasulatan, sa araw-araw humihina yung aking katawan. Pero sa araw-araw din, lumalakas naman yung ating katawang panloob. Yun ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang ating dapat na pagsikapan para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Ano rin ang dapat nating pakamithiin sa bahay na siyang iglesia ng Diyos? Tayong lahat, nandito tayo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Ano ang dapat nating pakanasain? Mula nang tayo mabautismuhan, mula nang tayo ay sumampalataya, natatak sa ating puso na dapat nating pag-ingatan yung ating pananampalataya. Nabuhay tayo bilang iglesia hanggang sa wakasyon. Di ba? Sabi nga sa banal na kasulatan, magtapat ka hanggang sa wakas, bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya ano ang dapat natin pakanasain? Tayong mga nasa iglesia ng Diyos. Awit 27:4, isang bagay ang hinihingi sa Panginoon, ang hinihingi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Yun ang dapat natin pakahangarin, pakanasain. Makatahan tayo sa bahay ng Panginoon. Manatili tayo dito sa iglesia ng Diyos. Hindi tayo hiwalay, di ka atras, di ka urong, hindi ka rin naman nakahinto. Kinakailangan, patuloy kang gumagawa, naglilingkod sa Diyos. Manatili tayong nasa tibay ng pananampalataya. Kung paano hinahangad ni Haring David na makatahan sa bahay ng Panginoon, tayo rin sa panahon natin, nandito tayo sa templo ng Diyos, nandito tayo sa iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos, manatili tayo sa iglesia ng Diyos. Sapagkat biblical na talagang ang iglesia ng Diyos ang siyang aariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Di ba? Biblical. Kaya, yun ang dapat nating pakanasain, pakahangarin. Hanggang sa huling yugto ng ating buhay, manatili tayo sa iglesia. Kasi kung minsan, yun nga nangyayari, hindi mo na kumalis sa iglesia eh. Kunyari, mga nanlalamig sa pananampalataya, tama ka, hindi naman ako maalis eh. Kung matagal na panahon na hindi sumasamba, pagka dinalaw mo, di nga umaalis. Ang tanong, gumagawa ka ba? Di ba? Hinahanap ng Diyos yun eh. Yung iyong paggawa. Di ba diyan kahatulan ng Diyos? Yun daw pananampalatayang walang gawa, patay. Kinakailangan daw yung pananampalataya para mabuhay, mayroong gawa. Di ba? So, yun ang dapat na makita sa bawat isa sa atin. At anong bahay o templo ang ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo'y manatili, tayo dito habang buhay, hanggang sa tayo'y mamatay, nasa iglesia tayo, na patuloy na ginawa yung ating tungkulin, at pagka tayo ay namatay, anong templo, anong bahay ang ipagkakaloob sa atin? 1:14-1:3. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili
upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Yun. Babalik ang Panginoong Kristo. At ipinaghahanda tayo. Ang sabi pa dun, in my Father's house are many mansions. Mansion. Doon sa langit. Sapagkat yun ang tunay nating tahanan. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, na sabi ni Apostol Pablo, tayo'y manlalakbay lang dito sa sanlibutan. Estranghero lang tayo sa sanlibutan. Panandalian lang yung ating buhay. Pinakamatagal na nabubuhay ngayon, 100. Meron pang mga 120. Pero sa mga panahon natin, bihirang-bihira na yun. 70, 80. Yan lang aabutin natin eh. Ano? Marami ting namamatay na mga mas bata pa. 50, 60. Hanggang doon lang ang buhay. Pero yung ipagkakaloob ng Diyos, walang hanggan. At kung yung ating bahay dito sa sanlibutan ito nasisira, doon hindi. Sapagkat Diyos ang may gawa. Di ba? So yun ang ating makakamit kapag nanatili tayo sa iglesia ng Diyos. Di ba? Kaya nga, mapalad tayo sapagkat tinawag tayo ng Diyos dito sa iglesia na magkakapalad na makamit yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kailangan lang din nating kumilos. Tayo ang mismong gagawa ng ating kapalaran para tayo ay maligtas. Di ba? Pagpatuloy lang natin yung ating gawaing paglilingkod sa Diyos. Huwag mangyari yung mga panahon na tayo ay manlamig, manghina, magpabaya sa ating tungkulin. Lagi kong sinasabi, sandali lang buhay natin. Malakas tayo ngayon, bukas wala na. Di ba? So samantalahin natin yung oras sapagkat hindi natin hawak yung buhay natin eh. Habang meron tayong panahon, habang meron tayong lakas, paglingkuran natin ng Diyos. Di ba sabi sa banal na kasulatan na ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong panahon na meron tayong lakas, ang araw ng kaligtasan, sapagkat kaya nating gumawa pa, maglingkod pa sa Diyos, manatili sa iglesia ng Diyos. Pero bukas, hindi mo na alam ang buhay mo. Ikaw ba'y buhay pa, ikaw ba'y patay na, hindi natin alam. Kaya ngayong tayo mayroong pang lakas at buhay, ipaglingkod na natin sa Diyos, sapagkat bukas di natin alam kung ano na ang mangyayari. Kaya ngayon pa lang samantalahin natin na mapaglingkuran ng Panginoon, manatili tayo sa iglesia ng Diyos na siyang aariing karapat-dapat ng Diyos sa kanyang kaharian at magkakamit ng pangako na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit ng awit panalangin, number 84. At paunahan po tayo sa panalangin ng ating mahal na kapatid, Sister Brenda Hernandez.